Okay, good morning. Ngayon ay January 16. Yan, so ito yung mga tanim natin dyan. So mamaya magdidilig ako dyan. Tapos ito naman, mga Thai basil natin. Maraming buto. Ayan, basta sa loob niyan ng mga maliliit na bulaklak na yan, may mga itim dyan sa loob. Yan yung buto, inaantay lang natin matuyo, tapos kukunin na natin. So napakadaming buto niyan. At napakalago na rin ng mga tanglad natin. Bala kong ilipat ulit sila. So, sorry. Ngayon, nag-harvest ako. So, may 6 ulit ako ng harvest ngayong 16. So, nung last time, nung 40, nag-harvest tayo ng 6 ulit. So, meron ulit tayong 6 na nakuha ngayon. Pero kung makikita nyo, marami pa tayong bunga. Ayan, possible pa tayong mag-harvest sa ibang araw. Ayun, marami pa doon. Yun yung maganda dito sa Sengal cucumber, tuloy-tuloy yung bunga. So ito naman, ayan, meron ulit doon sa taas. Ayan, marami pa yan. So yan yung mga trellis na pinaggagawa natin na napapakinabangan naman nila. Inaayos-ayos lang natin yung pagkagalaw. And yan, sana magtuloy-tuloy. So in terms naman ng mga lettuce natin, hindi pala to November 29, November 31 pala to, nasa baba yung data ko. November 31 pala tong mga seedlings na to. So yan. Nalagay ko kasi dyan December 29 eh. December 31 pala sila na nagawa kong or natanim ko. Or kung ano man, basta 2 days lang naman bagitan. Anyway, ayan. So itong mga malalaking lettuce natin dito ay tinanim natin nung December 16. So, ang harvest natin dyan is sa 27. Pero magkakaroon tayo ng early harvest, which is sa 25. And may mga naka-reserve na dyan. So, 2 box siguradong naka-reserve na. Pero, palagay ko madali ko yung ma-i-dispose tong iba. Kasi ito naman, itong 3 ay yung limambo. So, yan. Hindi maganda itubo ng limambo dito sa lugar natin, kaya hindi na natin tutuloy yan. Pero meron akong binili, yung kalimutan ko yun. Kalimutan ko. And sa sadin yata yung buto na yon. Basta ano siya, maganda rin yung itsura. So ito, medyo yan medyo lanta siya, ibig sabihin kulang na yan sa tubig. So, kailangan ko ng diligan ngayon kaagad-agad after nitong video natin. So, ayan, napakalago ng tanglad natin. I-harvest ko na rin yung iba dyan, tapos i-separate natin sila ng mga maliliit na container. Then, tingnan natin kung pwede natin ma-market pag tumubo na ulit sila. Ang mga ganyan kalalago, siguro pwede na natin i-market yan. So ito naman, ito rin, gusto ko rin itong i-market. Siguro cuttings lang tayo nito, tapos patubo tayo. Then tingnan natin kung ano mangyari. Pero ito kasi, ito yung pinapadami, ginagawa akong bushi na tawag dito? Basil eh. So soon talaga ikakat ko talaga to. Tapos kukunin natin mga top. Tapos yun yung ita-transfer natin. Then hopefully, maging okay lahat ng magagawa natin. So ayan, nagtumutubo na naman yung mulberry natin na napakaliit ng bunga. Ayan, pati ito. Pero itong ashitaba natin, tuloy-tuloy naman maganda pala ito Hindi ko sure kung pwede natin padamihin ng cuttings din to. Ashitaba. Yan. So ito, dinidiligan natin yun doon. Wala na. Dinispose na natin yun. So yan lang naman nangyayari sa atin ngayon. Tuloy-tuloy naman. Ito naman, hindi ko lang kung ibebenta ko kasi sa akin palang kulang na itong pipino. Kinoconsume din natin. Pero hopefully yung mga susunod nating harvest ipa-dispose din natin kahit pa paano. Siguro ito, kahit yan, 100 na siguro to. Gusto ko lang ma-dispose kasi susunod din naman, hindi na rin yan yung aalagaan natin. Ang aalaga natin yung mahaba. Pero ang napansin ko kasi sa ganitong setup, hindi siya kasing laki nung dati kong na-harvest. Although, tsaka mas mabagal siya lumaki. So, yun pa yung mga tinitingnan natin, mga possibilities kung bakit ganun. So, mapag-aaralan din natin yan. So, ito naman, ito yung bell pepper natin, yung California Wonder natin. Yan.
So, dinidilig-diligan lang natin sila. So, nandito sila, naiipon yung mga sobrang nutrient solution, napuipon lang yan sa ilalim nito. Then, pag tagal-tagal, pag kailangan na nila nutrient solution, so may mga reserve na dyan sa ilalim. So, ayan. Bukas ang next sowing ko naman. So, 120 seeds. Pero may ginagawa akong or chinecheck akong setup sa indoor nursery kung saan 114. O, 114 lang yung kasya. So, okay lang yun kasi 105 lang naman yung tanim natin dito. Every sowing or transfer day, 105 lang. So, para mas kukonti na lang yung excess natin na mga seedlings. At the same time, dun sa setup na yun, 114, kaya kong maglagay ng 3 setup dun sa indoor nursery natin. So, 300 kaagad yon. Kasi ngayon, hindi ko pa mapagkasya yung 200. Siguro 100 plus lang. So, kung magagawa natin ng ganun, at least mas magiging efficient yung growing setup natin. Pero pag-aralan ko pa. May bibilin din akong gamit para lang magawa yung ganung setup. So, ayan. Okay, wala na namang kakaiba. And baka itong damong Maria din pala, subukan ko rin magpa-propagate. Kasi hindi pa nakakapagpatubo dito kahit isang beses yata. Dito, lagi namamatay yung sinakong kay nanay. So, propagate din tayo, din tulungan natin siya para malagyan din natin to na maayos na damong Maria na setup. Yan, kukuha tayo dyan. Ito medyo dilaw kasi yan sa sunlight So ito, yan, didiligan ko rin yan, mapansin nyo. So yung nakita ko sa recent na mga seedlings ko, merong mga fungus na. Yan yung iba fungus. Meron nga doon isa may fungus hindi ko naman siya inaalis. So ayun, yun lang naman ang recent update natin and hopefully makapag-expand na tayo kasi hindi pa ako nare-reply ng kausap ko kung magagawa niya bang ma-estimate. Kailangan ko kasi ng estimate nung mini greenhouse na 9 square meter yung setup. So, bali 3 meters by 3 meters by 3.5 meters yung taas. Tapos, slanting siya. So, parang cube. Parang cube style. Pero, slant yung taas yan. Ang taas noon, 3.5. Yung pinakamataas yung sumunod, mga 3 meters lang siguro. Parang dun yung slant niya. So, gusto ko lang makuha yung estimate noon. Kasama niya yung screen. Kasama na rin yung roofing. Pero baka yung roofing gawin ko, hindi na plastic. Baka yung polycarbonate na corrugated. May mga corrugated na polycarbonate mas mura yun Nabanggit nung na kakilala ko na nagle-lettuce din dun sa may Villa Luisa. 600 yung bili niya. Hindi ko sure ngayon kung mag-aabot na ng 800. Kung 800 man, sa palagay ko sapat pa rin yun. Kasi kung quality naman, I mean, hindi na tayo mag-aalala na mapunit in terms of malalakas na hangin. Ayun. So, that's it. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye!